Man, nabanggit ko na rin nga kanina na bakit ba nailagay si Scotty dito because of his performance sa PBA kasi yan ang pinaka-normally ang basis ng pagkuha sa iyo sa Gilas lineup, yung latest na performance mo. Nabanggit ko na yung kanina and he deserves to be in Gilas kasi he's a hard worker, winner, versatile. And depende na yan, nabanggit ko nga kanina, depende na yan kung paano mo gagamitin si Scotty. Well, kasi si Scotty, remember, si Scotty lumalaro yan kay Coach Tim Cone. And, syempre, ang gagamit sa iyo sa Gilas is si Coach Chot Reyes. Coach Chot Reyes, syempre, may mga preference din yan as to sino yung start niya, sino yung off the bench niya, sino yung panapos niya, meron siyang ganun na nasa sa isip. Tapos, kaya sa akin, si Scotty medyo with 2 weeks with how many months preparation, I don't think na nabigyan ng tamang exposure si Scotty sa laro. At si Scotty may mga big games na rin yan na pinanalo. Meron kasi si Scotty can do everything. Kaya parang minsan na-overshadow rin yung shooting niya. Pero Scotty can shoot the ball. When you say, paano naman mo naman siya ihahambing sa ibang mga scorers natin? Well, siyempre, kung scorers, hahanap ka din ng consistency. Si Scotty, bihira tumira ata ng 3 points ng game at saka because nga sa kakaluhan sa playing time. Well, you ask me, he deserves to be in the lineup because he's a top performer sa PBA. He was voted as MVP noong 2021. Ngayon, moving forward, ito, ang bibigat nito mga nabanggit dito. Solid lahat ito. Yung RJ Abarientos, hindi na kailangan pag-isipan to. Kasi nakita mo naman ang performance. Rookie of the Year ito sa Korean Basketball League. Tapos, scorer, mala Johnny Abs din ang laro nito. Katulad ng uncle niya, quick and smart. Leader din siya. Ray Parks, pwede mo sabihin na ito ang gusto kong ma-line up. Bakit ka mo? Very consistent ito sa Japan B-League. Talagang ito, scorer talaga. Pure scorer to. Depensa, medyo suspect. Pero sinasabi ko, which is Coach Chot is an offensive coach, pasok na pasok siya dito kay Coach Chot. Pero again, marami siyang kalaban sa pwesto. Ang pagdating sa kalaban sa pwesto, nandyan si Pogoy, nandyan si CJ Perez, nandyan si Scotty, nandyan si Dwight Ramos. Hindi naman magkakalayo na ito eh. It's just that talagang pwede rin siya mag-guard pero effectivity niya, pag pa-i-score mo, talagang i-score to. Ano yan eh, talagang hindi bumababa ng 12-14 yung score nito eh. And ito, moving forward tayo kay Carl Tamayo, ito ang number 1 na parang nakita ko na overlook ata. Yung pareho kami ni Parin Jerry, he's a natural wing guy that can play. At kung titignan nyo, ang galing pumoste nitong bata. Tama ang pivot, hindi nadadapa, eksakto ang move, sa eksaktong sitwasyon na binigay, deadly sa 3 points, deadly siya sa 3 points, hindi nga lang siya flashy, hindi siya yung kamong pagtang, gumagano, hindi. Ano siya, talagang, pag ito, lights out shooter to, pag tinamaan ka nito, masakit, pwede sa press. Hindi mo na mabigat din na bata ito kasi may bulky din siya eh. Itong si Carl. So, pwede mo sabihin na talagang na-overlook tong bata. Kasi grabe ang performance nito sa Gilas. Talagang outstanding to nung bago pa siya mag-Japan B-League. Sa UP, isa siya nagpa-champion dito. Talagang ano ito. Ito yung parang cornerstone ng national team. Sana hanapin ito. At sa akin, lastly, na medyo hindi na overlook din is yung Baltasar ng Pampanga. 6'8" ito, malaki. He is a 3-point shooter. Siyempre, yung 3 points naman, hindi naman yan kamong laging perfect yan na 8 of 8. Siyempre, meron ka miss din talaga dyan. Pero ito, sanay lumaro ng wing position. Tsaka malaki siya, is a good blocker, nakaka-intimidate din, pwede rin panghabol sa iba. So, again, lahat nitong binanggit ko na tatlo, Ray Parks, si Carl, si Baltasar, or si RJ, depende pa rin ito sa gamit ng coach. Kasi he may be
magaling sa paningin natin, sa atin, mga viewers, mga meron, pero kung hindi naman iba ang plano ng coach ni Coach Chot sa kanya, sa ito lang ang minutong lalaruin niya, can he be effective like yung ginagamit sa pinanggalingan niyang team? Malaking bagay po yun. Hindi po ang player mahusay. Pag ginamit mo rito, napakagaling. Pagdating sa kabilang coach na to, magaling pa rin. Nako, si Jordan Clarkson lang po yun o sila Luka Doncic. Pero kadalasan po, it takes time ang adjustment. Napaka-crucial po nito nung adjustment period ng mga players sa sistema ng coaches. Susunod sila pero come game time, pag dinoble na si Clarkson, pag isinwitch all na, pag nagkapisikalan na, nako, kung hindi kayo masyadong pamilyar sa bawat isa sa inyo, or hindi pa ganun, nako, baka naman mamaya, over na ako sa tira, baka naman, mahirapan ka din bandang uli, sisingilin din kayo pagdating sa laban, hindi mo mabibuild yung kumpiyansa mo. Well, sa akin, yun lang naman, at yun naman yung sa mga views ko na base ko, na nasundan namin itong mga batang to. So, ayun, at least magkaroon kayo ng idea. Pare, baka may